Hey guys! Welcome back again to my channel. So for this video, pag-uusapan natin ang isa lang naman sa mga pahabol ni Samsung na bestseller na smartphone this 2024. Walang iba kundi ang Samsung Galaxy A16 5G and the LTE. So sa video na to, alamin natin ano nga ba ang kaibahan nitong dalawang smartphone na to, and at the same time, ano nga ba ang advantages? Ano pang inaantay nyo? Let's go! Siyempre, unahin na natin magkano nga ba ang SRP nilang dalawa pagdating sa Philippine market. For the LTE ng Galaxy A16, 9,990 pesos po with a 4GB RAM and 128GB internal naman. While the Galaxy A16 5G, 13,990 pesos naman with 8GB RAM na and 256GB internal. Kung mapapansin ninyo, nasa almost 4,000 yung difference nila in terms of the price. So basically kasi ang mga 5G smartphone, medyo mas mataas talaga ang pricing nito, ano. Pero kung ako directly kung tatanungin niyo ano yung mas pipiliin ko sa dalawa, well, I'll go with the 5G kasi nowadays sobrang kailangan na natin ng stable connection, and at the same time 5G is the standard connection nowadays sa market. Ano? So, konti lang may nadagdag mo, nasa 4,000 at least, 'di ba, mas mataas na yung RAM, mas mataas na yung internal, and at the same time, ayun, yung connectivity is very important yan pagdating sa smartphone nowadays sa market. So, yun lang naman para sa akin, kung ako tatanungin ninyo. Pero syempre, again, if like for example, lagi ka naman connected sa Wi-Fi and hindi mo naman kailangan na mataas na storage, mataas na RAM, well, the LTE of Galaxy A16 is okay na din. Goods na rin naman siya. Pero again, depende pa rin yan kasi kung ano yung kailangan ninyo, no? Sunod naman natin syempre yung mga colors options na pwede ninyong pagpilian on both variant ng Galaxy A16. So unahin na natin for the LTE, so they have the black and the gray, while the Galaxy A16 5G naman, they have the blue, black, and the gold. So basically, masasabi ko, kahit alin naman yung piliin niyo dyan, talagang babagay for your daily lifestyle. So ano nga bang kaibahan nila in terms of the colors or the texture ng kulay nila? Well, sa LTE, matte finish kasi siya, while for the 5G naman, they have the glossy finish. So, yun lang naman yung pinaka-kaibahan nila in terms of the design or the feel kapag hawak mo yung pinaka-smartphone. And for the LTE, meron tong light green na exclusive color na mabibili mo lang through online. At para syempre kompleto ang ating review, even the dimensions, lagi ko yan binibigay. So, sa mga mitikuloso kasi talaga, so inaalam nila yung dimensions ng isang smartphone. So, for the LTE and the Galaxy A16 5G, ito yung kaibahan nila. Well, in terms of the weight, dun lang naman sila guys may pinagkaiba. So, ang Galaxy A16 LTE, mas magaan siya with 192 grams, while the Galaxy A16 5G, they have 200 grams naman. For the thickness, same lang sila 7.10mm or yung kapal nila. And para naman sa lapad, they have 77.9mm. So, same lang sila. Ngayon naman, pagdating sa processor, check natin ano nga ba ang kaibahan nilang dalawa. Well, dito, syempre, magkaiba silang dalawa ng type of processor na ginamit. Kasi nga, isang LTE, isang 5G. So, obviously talagang magbabago yan. For the LTE, ang ginamit ni Samsung dito is the MediaTek Helio G99, octa-core processor to with up to 2.2 GHz and naka 6 nanometer. While for the A16 5G naman, ang ginamit naman ni Samsung dito is the MediaTek Dimensity 6300, octa-core processor din to with up to 2.4 GHz naman and 6 nanometer din naman po. So, basically, kung papansinin natin, so magkaiba silang dalawa in terms of clock speed. Doon lang naman sila magkaiba in terms of the processor. And also, asahan natin na ang 5G in terms of the connectivity, mas mabilis nga po talaga yan. Kaya nga, ito yung ginamit na processor sa kanya, which is may capability to adapt the 5G technology. And pagdating naman sa battery consumption, masasabi ko na itong dalawang processor na ginamit for the LTE and for the 5G is almost the same in terms of battery consumption because same lang sila, naka 6 nanometer. So, yun lang naman ang difference nila in terms of the processor. Check natin syempre yung design. So, importante ang design sa isang smartphone. Well, basically, wala namang problema sa design ng isang smartphone ni Samsung na latest kapag inilabas. So, may kita mo talaga na fully manifested in sleek design. O, di ba? Talagang masasabi mo na premium yung itsura. So, just like this one, di ba? Napaka-sophisticated ng lens layout niya. And also, kung mapapansin mo, naka-minimize na rin yung camera housing. So, para na siyang flagship or yung mga S-series, yung itsura ng camera nitong Galaxy A16 series niya, di ba? So, alam mo yon, talagang
sabi ko nga, hindi mo mapagkakamala na yung price niya is nasa ganun lang kapag sa unang tingin mo. Ano? And also, kung mapapansin niyo no, mas slimmer form factor na rin siya. Wherein, ayan, nagbibigay na rin talaga yung pinaka gilid niya kapag tinitigan nyo or tinignan niyo slim type siya. So, hindi siya bulky, hawakan, and talaga namang comfortable hand grip kapag like for example, hawak mo siya using isang kamay lang, di ba? So, unlike with other smartphone kasi na nasa ganitong pricing, medyo makakapal, di ba? And also, kung mapapansin niyo so flat side frame na rin siya for the sleek look and feel. Kaya naman, sabi ko nga, kapag ginawakan mo siya, gamit lang isang kamay, ayan siya, oh, di ba? Kitang-kita mo or namamayagpag yung pagka-premium look. And, alam mo yon itsura nitong Galaxy A16, akala mo S-series talaga. Yan, oh, di ba, oh? O, see? Sabi ko nga, kung naging punch hole pa to, talagang wala na, finish na. Check din natin syempre kung kamusta nga ba ang pinaka-display nitong Galaxy A16 series. Well, importante sa smartphone yung display. Isa yan sa mga talagang inaalam natin, no, bago tayo bumili. So, ito yung pinaka-official na laki ng screen ng Galaxy A16 series. So, meron kasi itong 6.7 inches large display. So, malaki yung pinaka-screen niya. Kaya naman kung more on viewing ka, more on gaming, watching ng mga movies, something like browsing, talagang mamamaximize mo yung 6.7. So, hindi lang yon, they have the full HD Plus in terms of the resolution. And ang ginamit ni Samsung dito na display, syempre, yung pinaka-trademark niya, walang iba kundi ang Super AMOLED. So, alam naman natin na ang Super AMOLED, most likely, ginagamit lang yan ni Samsung sa mga flagship or mas matataas na device. Pero dito, sa Galaxy A16, naka-Super AMOLED na po yan. Kaya, asahan ninyo na vibrant yung color, true to life yung color, and also, kung mapapansin niyo so, kahit na gamitin mo tong smartphone na to outdoor, ayan, so, yung iba dyan, di ba, gumagamit ng smartphone nila, nilalagay like sa motorcycle, or nagbabrowse sila under the sun, so, tinatakpan pa nila minsan, di ba? So, ito, no need na, kasi they have the 800 nits in terms of high brightness mode, kaya naman kitang-kita mo pa rin yung pinaka-display niya, even under the sun ka, gumagamit nitong smartphone na to. Ayun, no? Tignan nyo, di ba? O, kahit sang angle mo siya tignan, talagang nakikita mo pa rin. O, di ba? Mapamaliwanag o madilim, kitang-kita mo pa rin syempre. And idagdag mo na rin dyan para sa mga mahilig dyan mag-scroll, mag-game. So, ang Galaxy A16 series is supported ng up to 90Hz in terms of the refresh rate. So, pwede mo yun i-switch sa settings. It's either standard na 60Hz kung di mo naman kailangan yung 90, or you can switch into 90Hz kapag ka, ayan, gusto mo silky smooth screen, di ba? So, yun naman yung magiging advantage mo dito. Unlike with other smartphone, kapag kalimbawa nilabas nila ng 90Hz, so basically naka-default na ng 90Hz. So, dito pwede mo pa rin siyang i-switch between the standard kung di mo naman kailangan yung sobrang taas ng refresh rate. Yan, lagay mo lang siya 60 para syempre less battery consumption. So, ayun siya, di ba? Ito yung pinaka-actual na laki ng screen niya kapag ginagamit mo siya sa mga movies. Ayan. So, ang ganda kasi kahit saan ka tumingin, nakikita mo pa rin, oh, 'di ba? So, samahan pa 'yan ng Infinity U display. So, yung camera na lang yung mismong natira diyan sa screen. Kaya uninterrupted yung viewing experience mo. So, mama-maximize mo talaga yung 6.7 inches. Tapos samahan pa 'yan ng malakas na speaker. Ayan siya. So, ito yung actual, pakinggan nyo guys kung gaano kaganda tong smartphone na to in terms of viewing. Andito na tayo syempre sa pinaka-importanting part ng ating review, ang camera. So alamin natin, kamusta nga ba ang camera ng Galaxy A16 series? So ano nga bang specs and at the same time, ano yung makikita natin na mga sample shot, di ba? So gumawa tayo syempre nun. So unahin na natin ang camera niya sa rear. So they have triple rear camera. So isa-isay natin yung purpose niyan. So yun nasa taas, that's the 5 megapixel ultra-wide camera. Yan yung mga pang-take ng wider shot.
So they have also 50 megapixel for the main camera. Ito naman yung responsible if you want to take a high resolution photo. And also they have 2 megapixel macro camera. Ito naman yung pang take mo ng mga yung mga smallest subject gusto mo ma-focus. So yan yung gumagana, yung macro shot. So check natin naman yung front camera. So they have 13 megapixel in terms of selfie camera, wherein perfect na to if ever na magtitake ka ng mga high resolution selfie and basically pang-upload sa social media ng mga selfie. So okay na po yan, 13 megapixel. So ito yung sample shot ng Galaxy A16 camera pagdating sa rear using the regular camera mode. So it means that wala akong kahit na anong inactivate dito na feature or mode ng camera or anything na pwedeng maging filter, something like that. Wala po. So just the regular camera lang. So ito yung naging output. Kung mapapansin ninyo, napaka-natural ng color and something like sa price na meron tong Galaxy A16, maganda na po yung kaya niyang i-provide na photo. Ito naman yung sample shot ng 50 megapixel ng Galaxy A16. So basically, kung makikita ninyo, so sinuzoom natin siya. And kung makikita ninyo dyan sa image, kahit na sinuzoom natin ng sinuzoom, clear pa rin yung image. And kung mapapansin ninyo, hindi siya nagiging pixelated. Well, basically, yan yung pinaka main purpose kung bakit merong high resolution 50 megapixel itong Galaxy A16 para kahit na ipaprint mo or i-zoom mo, so detailed pa rin yung image. Kung mahilig ka naman mag-take ng mga photos in terms of low light condition, ibig sabihin medyo limited yung light, no? So, nothing to worry kasi ang Galaxy A16 series in terms of camera, kaya niya po makipagsabayan sa low light conditions. This is the sample image. Ayan. So, hating gabi yan, kinuhanan ko. And kung mapapansin ninyo, sobrang ganda ng kuha. Napaka-natural ng color. And at the same time, less glare. Diba? So, napaka-clear ng image na kaya niyang i-provide even at low light condition. Kung ikaw naman ay fanatic ng mga ultra-wide shot or yung mga tinatawag na 0.5, so kayang-kaya na rin yan ng Galaxy A16 dahil ayan, kung makikita ninyo, sobrang lawak na rin talaga ng kanyang sakop in terms of ultra-wide camera mode. Kaya naman sa isang take lang ng photo using the ultra-wide, talagang sakop na yung buong sceneries. And at the same time, kung magti-take ka like yung group photo, hindi mo na kailangan pang magpa-adjust. So lahat na po kaagad makakasama in just one take. Ito naman ngayon, papakita ko sa inyo yung advantage kapag ang isang smartphone ay mayroong macro lens or yung tinatawag na macro mode. So, kung makikita ninyo, ayun, nakaka-capture ko kahit na focus or malapitan, even smallest subject. Unlike kapag naka-regular camera lang, tignan ninyo, blur siya, hindi siya nagpo-focus, di ba? So, kailangan mo ng macro lens talaga, ayan, So, ang maganda dyan, kapag ka-capture mo siya, very detailed. Kumbaga kahit na sobrang lapit mo sa pinaka-subject, kitang-kita mo pa rin. Ayan just like that. See? That's the benefits of the macro lens ng Galaxy A16. Ito, pakita ko naman sa inyo yung sample shot ng naka-portrait mode. Ito yung nagkakaroon ng blur yung background. Kumbaga nasa-separate yung pinaka-subject from the background itself. So, tingnan nyo to para akong gumamit dito ng isang professional camera. So, yung pinaka-subject, itong si Kuya. And kung mapapansin niyo yung background niya is naka-blur, di ba? So, alam mo na kaagad yung pinaka-main subject dito sa photo na ito. Also, maganda rin dito kay Galaxy A16 in terms of low light, pwede mo na rin i-activate yung portrait mode. Unlike kasi with other smartphone today sa market, kapag naka-portrait mode or yung nagkakaroon ng blur yung background, ang nangyayari kapag low light, hindi na siya accurate. Kumbaga, alam mo yun, yung mga maliliit na detail like yung tenga, yung buhok, minsan nagiging blur na rin siya. Pero ito, just take a look with the Galaxy A16 portrait mode in terms of low light, very detailed pa rin. At hindi lang yun one of the advantage din ng portrait mode ng Galaxy A16 ay pwede mo nang i-adjust kahit na na-take mo na yung photo. Like this one, ayan. So, click mo lang yung background effect. Ayan siya. Kung mapapansin ninyo, pwede mong i-change yung pinaka-blur. Pwedeng like alisin. Halimbawa, na-take mo portrait mode tapos nag-blur yung background. Kailangan mo yung background makita sa image. So, pwede mo siyang i-adjust kahit na na-take. Yun yung maganda kay Samsung. Unlike with other brand kasi, hindi mo na pwedeng i-edit pag na-take mo na yung portrait mode. Kumbaga, may blur na talaga. At hindi lang yun ang maganda rin dito, syempre, napakadali ng i-operate or i-navigate. Ayan di ba? So, in just one click, pwede mong i-remove, pwede mong ibalik. At hindi lang yon. One of the advantage din ng portrait mode ng Galaxy A16 ay pwede ka nang mamili ng mga iba't ibang effect. Ayan nagkakaroon ng effect yung pinaka-blur background. See? Yan ang maganda with the Galaxy A16 in terms of camera feature.
Ito naman yung sample video recording niya pagka naka-outdoor. Kung mapapansin niyo naglalakad ako niyan. So, ito yung naging output. Basically, ang pinaka frame per second nito is 30 fps po. So, yun yung max. Wala pong 60 fps ang Galaxy A16. Kasi, baka mamaya, kapag ka 60 pa to ni Samsung, hindi niya kayang ibigay dun sa price. Which is, sabi ko nga, 5G na to and maganda na rin yung specs. So, ang daming pwedeng i-consider. Hindi lang naman yung video recording. So, ito yung medyo masasabi kong basically konting downside ng Galaxy A16 which is, ayun nga, naka 30 fps lang siya in terms of video recording. So, ito naman yung sample niya kapag low light yung condition in terms of video recording. So, pwede na rin, di ba, sa price na meron tong Galaxy A16. And also, kung mahilig ka mag-take ng selfie, ayan, ito yung sample shot natin. Indoor naman siya. So, maganda. Ang camera niya, napaka-natural din naman in terms of taking a selfie. Kahit naman sa low light condition, pag nag-take ka ng selfie with the Galaxy A16, ayan yung magiging output niya. So, kaya niya makipagsabayan kahit na medyo limited yung lighting. Ito naman yung naging output nung tinest natin yung selfie video recording niya. So, ganun din to. Ang maximum frame per second is naka 30 fps. So, pwede na. Ayun, no? Di ba? Maganda na rin yung video recording niya. Ngayon naman, dito tayo sa security. Ano nga ba ang meron sa security feature ng Galaxy A16? Check natin yan. Ito yung pinaka-security niya. Main security niya is using the side fingerprint sensor. Ayan. So, napakadali lang yan i-register wherein itatap mo lang yan and then antay mo lang mag 100% and then you already registered your fingerprint sa side sensor niya. So, ngayon, ang maganda dyan, napaka-convenient niyang mag-unlock. Diba? So, in just a single tap, hindi mo na kailangan mag-draw ng pattern, mag-enter ng PIN or ng password. Ayan. So, in just a single tap, ayan, dikit mo lang sa sensor niya yung naka-register mo na thumb. Ayan. And then, ayan, napaka-convenient mag-unlock. Kahit na naka-sleep yung pinaka-display niya, ayan. So, nag-unlock pa rin siya, di ba? Kung kanina is na-discuss ko yung processor in terms of the performance nitong dalawang Galaxy A16 series, idagdag na rin natin syempre is yung pinaka-ginagamit niya na operating system which is Android 14 and gumagamit na rin siya ng latest One UI version ng Samsung which is 6.1. So ano nga bang advantage kapag latest yung pinaka-Android version ng isang smartphone? Well, basically, kumbaga, compatible yung mga latest application, di ba? Hindi lang yon, smooth yung pinaka-transition, and then hindi lang yon yung pinaka-interface, mas mag-enjoy ka, kumbaga mas convenient gamitin, di ba? Ayan, like this one, yan. So, yung mga old version ng Android, wala pang interaction yung mga icon, something like that, wala pang yung mga shortcut, wherein magagamit mo kasi yan, kung example, nagmamadali kang hanapin yung mga specific na subject sa phone mo, or something, kung ano man, na mga smart na feature wherein mas mapapadali yung buhay natin, di ba? At hindi lang yon, meron pang isang advantage din syempre kapag latest yung OS and the version ng pinaka-UI ng isang smartphone. Nandun din syempre yung mga feature like yan, yung mga multitasking, yung pwede ka mag-open ng mga multiple window, wherein dati nasa flagship lang yan. Pero dahil nga latest na rin yung ginagamit na operating system ng mga Galaxy A series ng Samsung, pwede mo na ma-enjoy dito ang mga advanced na multitasking. Pwede ka mag-open ng mga iba't ibang application ng sabay-sabay. Di ba? Napaka-convenient. Unlike with other smartphone kasi, ang pinaka-multitasking lang like mag-open ng video. Ganun lang. Tapos, habang nanonood ka ng video, nagte-text. Di ba? Napaka-inconvenient naman nun. Kumbaga, hindi naman masyado makatotohanan. So, unlike yan, tignan nyo, nagka-calculator ka habang may tinitignan ka sa gallery, nagbabrowse ka, something like that. Convenient or useful na mga feature na meron kay latest One UI or latest Android ng Samsung. And dagdag mo na rin dyan syempre sa performance. Ayan, pwede mong i-activate dito yung RAM Plus. Pwede kang mag-add ng additional RAM from your storage para syempre, ayan, pwede mong ma-enjoy yung kumbaga sabihin na natin, napaka-smooth na performance ng isang smartphone, di ba? So, advanced na rin syempre yung mga feature na meron kay Galaxy A16. Kumbaga, hindi ka na magsisisi kung itong smartphone na to ang bibilhin mo. Kumbaga, sabihin na natin sa presyo na meron siya, sulit na sulit yung mga feature na meron. Kumbaga, tsagain mo lang, explore mo lang, and wag ka lang basta-basta magbe-base sa specs. Ang daming feature ng Samsung na pwede mong ma-enjoy na hindi lang lagi ang basihan yung literal na specs or number.
just explore guys at hindi ka magsisisi sa mga advanced feature ng Samsung. Kagaya rin ng karamihan ng smartphone ngayon, standard na rin yung battery nito with a 5,000 mAh wherein kaya na nitong magamit all throughout the day. And hindi mo na rin kailangan mag-antay na matagal in terms of charging kasi equipped na to ng standard fast charging ng Samsung which is 25 watts. Para sa mga mahilig naman makinig ng music or something like mag-watch ng movie and then gumagamit kayo ng Bluetooth or something like gumagamit kayo ng earphone, pwede mong i-activate dito yung Dolby Atmos. Ayan. So, hindi siya kagaya ng mga flagship ng Samsung na kahit na walang nakasaksak na earphone or walang nakakonect na Bluetooth, na-turn on yung Dolby. Ito po, kailangan nyo munang lagyan para ma-turn on niyo yung Dolby Atmos feature. And for the durability naman, one of the advantage ng Galaxy A16 compared sa ibang smartphone na sa ganitong presyo. So, equipped na to ng IP54 water resistant. So, sabihin na natin na naabutan ka ng ulan or something like ambon or nasa bulsa mo yung phone, hindi ka na mag-aalala kasi at least meron na siyang certification ng IP54. So, hindi ko lang masasabi na pwede mo siyang ilubog underwater, no? At least, di ba, safe na yung unit mo. Example, accidentally natapunan ng inumin, accidentally kang naabutan ng biglang buhos ng ulan, yung mga ganon. At least, safe na yung device dahil dyan sa ganyang protection ng Samsung.